Yo, what's up mga idol? Bradley Beal muling babalik sa LA Clippers. Nakipagkasundo si Bradley Beal sa isang 2-year contract na nagkakahalaga ng $13.2 million contract para muling sumali sa Los Angeles Clippers. May player option siya para sa ikalawang taon. Ayon kay Sam Saranya ng ESPN, pumayag si Beal sa 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $13.2 million. Babalik si Beal sa Clippers matapos niyang pansamantalang umalis sa kupunan nang tanggihan niya ang kanyang $5.6 million player option para sa 2026-2027 season. Si Bradley Beal muling nagbabalik sa LA Clippers. Tinanggihan ni Beal ang kanyang $5.6 million player option upang maging free agent ngayong off-season. Una siyang sumali sa Clippers noong nakaraang off-season sa pamamagitan ng 2-year contract $11 million. Matapos makipagkasundo sa Phoenix Suns para sa isang malaking buyout, ngunit 6 na laro lamang ang kanyang nilaro para sa LA Clippers noong nakaraang season bago siya nagtamo ng hip injury na nagtapos sa kanyang season. Sa 6 na laro, nag-average siya ng 8.2 points per game at 1.7 assists per game habang may 37.5% shooting mula sa field goal. Matapos tanggihan ang kanyang player option, sinubukan muna ni Beal na tignan ang iba pa niyang posibilidad bilang free agent. Sa huli, ayon kay Sam Saranya, nagkasundo muli ang dalawang panig matapos makapagpaluwag ng sapat na salary cap space ang Clippers. Nauna nang inulat ng NBA insider na si Mark Stein na parehong bukas sina Beal at ang Clippers sa posibilidad na magsama muli. Ang 33 anyos na si Beal ay naiugnay rin sa Miami Heat at Boston Celtics. Ngunit sa huli, pinili niyang bumalik sa Los Angeles Clippers at subukang muling kasama ang Clippers matapos ang maikli at hindi magandang 2025-2026 NBA season. Mga susunod na plano ni Luka Doncic matapos malaman ng bagong may-ari ng Lakers. Hindi kinonsulta si Luka Doncic tungkol sa pagbebenta ng franchise ng Los Angeles Lakers. Gayunpaman, nakatakda siyang makipag-video conference sa mga bagong may-ari ng kupunan, sina Bob Iger at Josh Kostner. Matapos ang hindi inaasahang pagbebenta ng Lakers, nakatakdang makipagpulong si Doncic sa mga bagong may-ari ng franchise sa pamamagitan ng isang virtual call. Ayon sa ulat ni Dave McMenamin ng ESPN, hindi man lang kinonsulta si Doncic tungkol sa pagbenta ng team. Hindi kinonsulta si Doncic tungkol sa pagbebenta ayon sa mga source ng ESPN, ngunit plano niyang makipag-video conference kina Iger at Kostner sa susunod na linggo mula sa Slovenia habang naghahanda siyang i-host ang kanyang mga teammate para sa isang minicamp sa kanyang sariling bansa. Gayunpaman, kahit na nagulat si Doncic sa malaking pagbabagong ito, malinaw niyang ipinahayag ang kanyang matinding suporta sa bagong mga may-ari ng Lakers. Sa madaling salita, sinabi ni Luka na nasasanay na siya sa malalaking pagbabago nitong mga nakaraang taon. Pero naniniwala siyang walang limitasyon ang potensyal ng isang iconic franchise tulad ng Lakers. Nagbigay ng matinding mensahe si LeBron James mula kay Pistons superstar Cade Cunningham. Bago ang East rivalry, excited si Cade Cunningham na muling makaharap si LeBron James sa Eastern Conference. Nakatakda kasing magsagupa ang Detroit Pistons at Philadelphia 76ers sa isang mga pinakaabangang matchup sa East ngayong 2026-2027 NBA season. Habang may ilang nag-aalala sa pagbabalik ni LeBron sa Eastern Conference, hindi mapakali si Cade Cunningham sa excitement na muling magkaharap ang 41 anyos na superstar. Dahil nakatakda niya ang harapin si LeBron at ang loaded na Philadelphia 76ers, ibinahagi ni Cade Cunningham ang kanyang excitement para sa bagong NBA season. Mas lalong magiging exciting ang matchup dahil hindi ordinaryong 76ers team ang harap sa Detroit Pistons. Sa ilalim ng bagong team president na si Mike Gansey, gumawa ang 76ers ng malaking hakbang. Una, nakakuha sila ng Jaylen Brown mula sa Boston Celtics sa isang blockbuster trade. At pagkalipas lamang ng ilang linggo, nakuha rin nila si LeBron James na bumalik sa Eastern Conference matapos umalis noong 2018 para sumali sa Los Angeles Lakers. Ngayon, ang 76ers ay may nakakatakot na lineup na LeBron James, Jaylen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey at BJ Edgecombe. Samantala, hindi rin basta-basta ang Detroit Pistons. Noong 2025-2026 NBA season,
Nagkaroon sila ng napakalaking pag-angat at nagtapos ng may 60 wins, sapat para maging top team sa buong Eastern Conference noong regular season. At 3 beses magkakaharap ngayong season ang Detroit Pistons at ang 76ers. Kaya hindi lang ito simpleng regular season matchup. Isipin mo, Cade Cunningham versus LeBron James, Detroit Pistons versus 76ers, at isa ito sa mga matchup na talagang dapat abangan ngayong season. Kayo mga idol, ano ang opinion ninyo mga idol? I-comment sa ibaba mga idol, at maraming salamat po mga idol.